Kayo. Dahan na tayo. Kasi... Opo. Ibibigay po namin sa inyo kung ano yung batas, kung ano legal opinion namin. Try natin mahimay ang issue nyo sa isa't isa. Ang pagkaintindi ko medyo malalim na. Tama ba, Melody? Alam kong may reklamo ka rin, pero umpisa natin doon. So, Melody, sa madaling salita, ano ang solusyon na katanggap-tanggap sa'yo? So, ang problema kasi, natapos na yung issue namin. Nakapag-probation siya. May papel na ako pinangahawakan. Ang nakasaad doon ay bawal niya ako talagang guluhin. Since natapos niya yung probation niya, sa maraming tao mo ako ipinapahiya. So, pakinggan muna natin siya, ha? Dati ba kayo magkaibigan? Hindi. Ano yung side mo naman? Nagkorte na po kami niya. Kasi sinampahan niya ako ng attempted homicide. Nauwi yung sinampa niya sa akin na attempted homicide ng parang slight physical injury. Kasi nga po, may sugat siya. Hindi mo na inapila yun? Hindi ko na po inapila yun. Okay. Which is na alam ko naman po na nasugatan siya. Nung umalis na siya sa lugar namin, bumalik siya. Okay. Ngayon po, nung na-relocate siya, that time na hindi niya matanggap na lumaya ako, hindi ko siya masagot kasi nagpo-probation pa po ako eh. Nung time na yun, opo, mawawarant ako pagka nilabanan ko siya. Tinapos ko lang yung probation, bumalik siya ulit. Talagang ayaw niya akong tantanan. So para sa'yo, hindi mo siya pinapakalaman, pero pinoprovoke ka niya. Kumbaga yung pinakamatinding galit niya sa akin, hindi niya ako napakulong ng matagal. Dahil nakapagpiyansa po ako. Nung mga oras na yun, feeling mo ba sinasadya niyang puntahan ka para lang opo, kasi i-provoke? Hindi wala yun naman nagkakataon wala lang pong kayo dahilan nakikita para sa bumalik lugar. siya doon. So nung wala ka ng probation, nagkatagpo Opo, kayo ulit? nag-clash po kaming dalawa. So since ikaw ang nagrereklamo, so anong gusto mong mangyari sana? Gusto ko siya makasuhan. Ikaw naman, anong gusto mong mangyari? Ako po, kahit ituloy niyo naman po hindi ko naman po siya urungan. Pero ibig sabihin, ang gusto mo lang mangyari, tumahimik na? Or Opo, ako nga ang dapat magalit sa'yo eh. Yung nanay ko nakaratay. Sige, nawalan kasi ako ng trabaho. Umpisa natin sa legal muna. Lahat kasi tayo may karapatan sa atin personal safety. So kung sino man ay magtre-threat, yan ay pwede talagang kasuhan. Part din ng ating personal safety, reputation natin. So kung may sinasabi ka na either libelous or causing slander at may sakitan na, pwede rin kasuhan yon. Anywhere between slight physical injury all the way to depende kung frustrated o attempted murder yan or homicide. Ang mas practical dito, relationship at peace of mind nyo. Kasi may concept of safe space, no? Under the Safe Spaces Act, kapag may mga nasabi ka sa isang tao na nakaka-debase ng kanyang gender, pwede kang makasuhan under the Safe Spaces Act. And this space could be virtual, meaning sa internet, Pwedeng online, or it could be or public space. And in this case, sa sidewalk at kalye kayo nag-aabot? Oo. Kasi ito problema, Melody. Sa isang banda, kung ako judge, pwede ako maniwala sa'yo based on na-convict ka na kasi dati. Okay. Pero tandaan mo, yung conviction niya dati, hindi niya inapila. May abogado ka ba nun? Apo. Hindi kayo nag-argue ng self-defense or... Hindi na po. Hindi ko na po pinaano kasi mahaba na masyado yung taon eh. Inabot po kasi kami ng 2 taon. Hindi ko na rin siya sobrang maharap dahil yung mamang ko nga po na bedridden na po. So, ang punto ko, sa isang banda, pwede kong sabihin na baka naman tama si Melody kasi dati ka nang naakusahan at napatunayan na anong naging kaso sa'yo doon? Sinampahan niya po ako ng attempted homicide. Naging slight physical injury. Po. Sa isang banda naman, Melody, hindi ka kasi niya hinanap eh. Hindi ka naman niya sinundan. Kasi kung sasabihin, hindi, gusto niyang gumanti dahil nakulong siya. Hindi ka naman hinaras sa ibang lugar, ikaw ang dumayo eh. Kaya pwede ko ring paniwalaan yung sinasabi na sandali lang, nananahimik na ako doon, nandun, pinoprovoke mo ko. So ang mangyayari niyan, matter of evidence. So mangyayari niyan, pagpunta mo sa piskal, ikaw, tinetreaten mo siya ng grave threats, papailan mo siyang grave threats, siya, magka-counter siya, grave threat. Maaring manalo ka, maaring manalo ka. Assuming makonvict ka, problema. Assuming hindi, siya makonvict, titigil na ba pagkatapos nun? Siya kasi, humihinto na ako sa gulo, no? Ang forgiveness
ay hindi para sa sarili mo. Mahirap talaga magpatawad kung paulit-ulit. Ang problema, malalim na eh. So, kung ako tatanungin nyo ang pupuntahan nyo pagka hindi tayo nagkaayos dito, kulungan o semeteryo lang o ospital. Gusto mo, madurog din siya. Gusto mo, madurog din siya. Ito ang problema. Baka walang lumabas na panalo dito eh. Kasi nga, kung makasuhan mo siya at guilty siya, 2 beses mo na siya napakulong, tingin mo titigilan ka niya? Di niya pa rin ako titigilan. Oh, okay. Baliktarin mo naman, ikaw naman napakulong niya. Tingin mo ba titigilan mo siya? Ako, titigilan ko siya dahil nakulong ako eh. Pero siya ang taga ron ngayon eh. So, titigil ka ba pumunta doon? Hindi rin kasi yung ano ng friends ko. May chance ba na, sige, wag kayong magkabati, pero mag-iwasan na lang kayo? Wala na po. Oh, sige. Oh, so kung hindi ko ididebate yon, sige, kasuhan mo siya. Oh, habang kinakasuhan mo siya, kakasuhan mo naman siya pabalik. Kasi sabi mo yon, oh, in the meantime, mag-iiwasan kayo o magsasalubungan pa rin kayo? Tatapatin ko kayo Kung ako yung kapitan sa lugar nyo, pareho ko yung papakulong. Ako po kasi, umiiwas ako. Kaya lang, pag tinawag ako ng isang kaibigan ko, hindi pwedeng hindi ako dadaan sa lugar na yun. Magkikita at magkikita kami sa Aurora, kahit sa palengke. Oy, so kung magkita kayo, kailangan nyo ba mag-asaran? Ako kasi hindi ko galing mga asar. Kung titignan natin ng isang perspective to na nakasuhan niyo si Pipay, kumbaga na-serve niya yung sentence niya, hindi pa ba enough yun on your part na parang putulin na yung galit doon and then let's start anew. And then kay Pipay naman, yun nangyari kasi sa mother mo, although wala naman may gusto nun, pero you have to accept yung fact din na hindi ka naman nakulong na dahil ginusto niya lang eh. Kumbaga hukuman yung nagsabi nun, ibig sabihin napatunayan na may ginawa ka na mali. So, hindi ba rin pwedeng i-cut natin dun yung galit? After that, dun tayo magsimula. Hindi pa ba kayo pwede magkapatawaran? Lalo kang... Malalim na kasi yun. Sa akin Lalo na naman po, eto honest to goodness, lesson sa kanya, yun nangyari. Lesson sa akin, yun nangyari. Hindi naman po kabawasan sa akin kung manghihingi ako ng dispensa sa kanya eh. Pero nasa sa kanya yun. Kung tatanggapin niya, kung hindi, edi okay. Magandang So be start. it. Magandang start yun. Hindi mo siya kausapin diretso ngayon. Yun sa akin, Melody, kung nasaktan man kita, edi pasensya. May ginawa ka rin naman sa akin, kaya nagalit ako sa'yo eh. So ngayon, kung di mo tatanggapin yung panghihingi ko ng dispensa sa'yo, nasa sa'yo yan. Pag-isipan mo na lang, kasi siya naglakas loob siyang mag-sorry. Mahirap yun kasi ang tingin niya, ikaw talaga. Pero bakit hindi siya pumunta sa last naming hearing? Baka hindi Na pa sana may chance ko pa siya mapatawad. Eh, hindi na siya pumunta. Hindi ko hiningi sa iyo ngayon na ipatawad mo ngayon. Ang sabi ko lang, Melody, pag-isipan mo rin. Baka wala siyang tiwala sa sistema, baka galit pa siya. Hindi ko alam. Pero kung tingin nyo, pwede kayong mag-usap, magpapagitna ulit ako para sa inyo. Kasi nagsimula yan lahat-lahat sa alas kong nakasangla. Okay na lang sanay na hindi mo ko pinayaran. Pero ang ipagkaila mo na may utang ka sa akin, lahat ng tinulong ko sa'yo, sabi ko sa'yo, ang tulong hindi nababayaran, pero ang utang nababayaran yan. Pero yung pananakit mo, sagad na hanggang buto, grabe. Binangga mo ko binuusan kita ng tubig. Tapos tinutukan mo ko, buti na lang nakahakyat pa akong hagdanan. Dito yung dapat ang saksak ko, napunta sa hita ko. Ang narinig ko sa kanya, yung trauma at sakit na muntik siyang mapatay. Isipin mo kung hindi siya nakailag, baka nasaksak mo, baka patay na siya. Yun yung pain niya. Yung pagsasaksak na sinasabi niya na yan, sinungaling po yan. Ayaw niyang sabihin yung totoo na siya yung unang nanakit sa akin. Tapos tumakbo siya pataas. Hinampas niya ako ng tabo rito nakatalikod ako Binangga mo ko kaya nga Binangga, ayaw nakatalikod pangako ako, hinampas mo ako ng Hindi, tabo. wag kang sinungaling. Ikaw sinungaling. Sinungaling ka! Sinungaling! Ikaw ang sinungaling. Alam mo may batas tayo! Ikaw ang Sinungaling sinungaling. ka! Anong duduro? Ikaw ang sinungaling. Munti ka mamatay na dahil sa'yo! Sinungaling ka. Demonyo ka kasi! Iwalay niyo. So, mahal natin mga kababayan, masakit man ang pagkakataon na gusto natin magkabati at usually nakakahanap tayo, ang katotohanan pagka napakalalim talaga ng sugat,
konting kanti lang, wala nang pakialam kung ano mangyari. Kung magkasakitan, magkaano. So, bantayan muna natin mangyayari sa kanila at magbabalik ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Mas importante po sa batas at saka sa karapatan nila yung kanilang safety. So, tingnan mo po na namin ang mangyayari sa kanila. Bagamat hindi nauwi sa kasunduan ng paghaharap ni na Melody at Pipay, nananatiling bukas ang Cayetano in Action with Boy Abunda sa pagbibigay ng tulong at suporta sa abot na makakaya nito. Nagkaroon ng masusing konsultasyon sina Melody at Pipay sa mga abogado ng programa para mas maunawaan nila ang mga legal na hakbang na maaari pa nilang tahakin. Sa muling pagbisita ng CIA with BA kay Melody, inabot sa kanya ang ilang grocery items bilang tulong sa kanyang pamilya. Higit pa rito, taus-puso ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong maipahayag ang kanyang panig at maiparinig ang kanyang reklamo. Maraming salamat po sa inyo, Kuya Alan, Attorney Matt at kay Boy Abunda. Nagpapasalamat ako at naibahagi ko po yung aking story. Hindi rin nakalimutan ng programa si Pipay at ang kanyang ina. Naghatid din ng tulong ang Cayetano in Action sa kanilang tahanan. Isang simpleng paraan para ipadama na may sumusuporta sa kanila sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Ang nangyari po ngayong araw po is may dumating pong grocery sa amin na galing po sa CIA, kay Kuya Alan. Malaking bagay na po sa amin yon yung dumating sa amin na grocery. Hindi man po kami nagkaayos yung paghuharap namin kay Kuya Alan, is nagpapasalamat pa rin po ako dahil po may tulong po na dumating para sa amin. Kaya maraming salamat po sa CIA, pati po kay Kuya Alan.